Marami natuwa doon sa announcement nyo kahapon na may ban sa mga kandidatong pumapapel doon sa mga ayuda distribution, at least hanggang sa 10 days before election day. I think everybody got you naman there clearly. Pero sir, it's kasi you also understand it's a ban that's also been imposed even by DSWD even before si Secretary Gatchalian announced that in May pa of last year eh. Pero the thing is that it's more of the practice than the exception that they appear there. Sir, if you I don't know if you have a monitor, but I just want to show you a few things. I did a quick Google. Nag-Google lang ako. AKAP payout tsaka AX payout. Ito yung mga lumalabas. Mga images. Ito AX to. Ito AX to. Ito AX to. Hindi ko lang kita eh. Si Amy to. Ito si Pia. AX to. Ito AKAP. Congresswoman. Congresswoman. And congressman. So either they're there in person or their banderas are very, very prominently displayed in the payouts. Or both. Or both. Talaga nagkalat talaga. So, simple Google search, sir. AKAP payout and AX payout, lalabasan yan photos and videos. Sir, I'm wondering, if you don't mind, we'd like to break it down. Exactly, ano yung contained doon sa ban na yun, ano yung pwede, ano hindi pwede, at ano po yung sanction? Sir Ed, Ma'am Ami, at Sir Ronald, ito po, para maliwanag sa mga kababayan natin. Ang sabi ng batas, merong 45-day ban sa lahat ng social services. Yan po ay 1985 na batas, nakalagay sa Omnibus Election Code. So 45 ban po yan sa social services, maliban na lang kung may makukuha na exemption mula sa Commission ng Election. So kami po ay naandoon sa pagdidesisyon kung papayagan o absolutely ibaban ba natin yung social services sa ating mga kababayan. Tatandaan po natin, maliwanag dapat, ang DSWD, DOH o ang Department of Labor sa tupad ang may kapangyarihan magpatupad ng lahat ng mga ayuda na ito, mamahagi, mamigay. Sa kanila pong jurisdiction yan. Sila po dapat ang may tamang criteria, guidelines kung paano sisiguraduhin na maayos ang distribution. Ngayon po, so ibig sabihin 45 days. Ang unang ginawa po ng COMELEC, AX absolutely prohibited 10 araw bago mag-eleksyon. Ibig sabihin, kahit binigyan namin ng exemption ang DSWD, basta pagdating ng 10 days before the election, absolutely prohibited po yan. Ngayon po, yung pong AKAP, ito po kasi ay isang bagong programa at bagong ayuda dyan na nakalagay sa ating pong GAA sa bagong budget for 2025. Kaya hindi po namin na-cover pa yon tungkol doon sa absolute ban. Ngayon po, nung nag-request po kasi ang DSWD ng kanila pong exemption, maliit na amount pa lang po ito patungkol sa AKAP, ay hindi pa po approve yung national budget. Meaning hindi sila ganun kasigurado pa kung talagang maisasama yung AKAP. Ngayon po, ang ginawa po natin, namili po tayo doon sa papayagan ba o hindi. Ang sabi po natin, sige, papayagan natin, pero this time, at this is a warning to the DSWD and other government agencies. Naglalagay po kami, naglagay tayo, handwritten pa nga ang ginawa natin, na note, absolutely and strictly for observance. Number one, no, ito po first time ito, Sir Ed. Yes, sir. Naligay natin sa isang exemption. Absolutely no politicians/candidates during the distribution of any ayuda of whatever form or name. Number two, they will have to submit to us, the DSWD, yung pinapangako nila na guidelines daw na stricto. Nakalagay nga yun sa Philippine Star sa editorial. Yung guidelines na stricto, patungkol dyan sa bagay na yan. Number three, kinakailangan may full compliance, observance ng guidelines na yan. Ngayon po, pag nalaman namin, yun po naman yung warning, na hindi sumusunod sa aming patakaran, we can easily revoke or withdraw the exemption that we granted or we issued. Number one po yan. Number two, they will have to submit to us a periodic report tungkol po sa bagay na iyan. At number three, syempre po, kapag may nalaman kami mga reklamo at lalong-lalo na po coming from individuals, ay kikilos po kami. Tatandaan po ng mga kababayan natin.
Una, hindi balakid ang COMELEC para sa tamang nararapat na binibigay po sa inyo. Number 2, yan po'y karapatan po ninyo. Hindi nakatebente kay politiko, kandidato, yan po'y sa inyo. At ang pumipili dapat, ang DSWD, ang social worker. Kaya nga po sa balikat ng DSWD nakaatang ang responsibilidad na siguraduhin tama ang distribution ng mga ayuda na ito. Ano sa COMELEC Chair, ano ang parusa sa lalabag dito sa mga rules na ito? Dahil dati kasi may mga gumawa niyan na disqualify sa pagtakbo. Ganun din ba yung magiging parusa dito sa lalabag? At ano yung proseso? Pwede bang gawin niya motu proprio ng COMELEC o kailangan may magsampa pa ng kaso? Ay, Sir Ed, Sir Ronald, pagka po ang pinag-uusapan ay election offense, motu proprio, pwede po namin gawin. At tama po kayo, ginawa po namin yon. May dinisqualify kami mga governors at mga mayors dahil nga sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang tawag natin dyan, abuse of state resources. At dahil dyan, siguro nag-create din ng konting chilling effect yung ginagawa natin. Pero ito po ay babala din sa mga nasa ahensya ng pamahalaan, more particularly sa executive department. Siyempre po ang akala ng iba, disqualification sa kandidato o kaya election offense lang sa kandidato. Pero doon po sa mismong responsible sa pagpapatupad po nito, lalo yung executive department na ahensya, siyempre po yan ay isang election offense at the same time, administrative case. Laban po sa kanila. Naniniwala naman po tayo, Sir Ronald, lalo na po ang ating mga social worker. Sila po ay talagang mga highly professional. May mga lisensya po yan eh. Ayaw naman nilang ma-revoke yung mga lisensya nila at mako-compromise. Sapagkat yung politiko, they come and go. Yung mga social workers natin, kalimitan po, permanent po yan. And naniniwala po ko hindi sila papayag na sila ay magamit o mabalahura po itong distribution na ito. Are you suggesting, COMELEC, Mr. Chairman, na mag-file ng administrative case kapag hindi nakasunod yung social welfare personnel? Alam niyo po, nung isang araw, kausap ko lang po ang pamunuan ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Ang sabi ko, may na-report sa amin dati, for example, dapat nasa bayan na ito ang distribution, mga tao dito sa bayan na ito. Bakit napunta yung mga tao doon sa kabilang bayan, doon dinidistribute? At pagkatapos may presensya ng politiko, sabi ko, this time, pag may nalaman kaming ganyan, manadagot sa amin yung inyong mga tauhan na nasa baba. Wala kaming papasensyahan. Alam niyo po ang pinaka-safe, sabi ko sa kanila, dapat pag magdi-distribute, present yung aming local COMELEC. Imbitahan nila para ma-record ng local COMELEC namin. At the same time, kahit paano, may good faith during the distribution. Hindi dahil sa wala tayong tiwala, pero that is just to ensure full compliance sa amin pong ginawad na mga exemption. Yung po yung sinasabi po ni Sir Ed kanina, Ma'am Ami. Tama po yan, madaling sabihin, madaling isulat. Pagka ba pinapatupad na, susundin ba nila? Kaya po talagang dapat bantayan natin yung ahensya na nagpapatupad po nito. Sir, maganda po yung pumayag number. po ba ang DSWD sa suggestion nyo na there should be a COMELEC personnel present sa ganyang mga ayuda distribution? Pumayag ba si Sec Gatchalian? Opo, dahil sabi ko nga magandang maisama rin yan yung ating naging suggestion sa kanilang dinadraft na guidelines na hinihintay din nga po natin at ang sabi namin ay dapat i-furnish ang Commission on Elections. Basta gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan ng AMI, Sir Ed at Sir Ronald. Kasi nga po, napakahirap din naman na mawalan ng pantulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasalanta, lalo na po yung mga nag-aaral ngayon, maka po yung scholarship nila, enrollment po muli ngayon sa kolehiyo. Paano po yung nawalan ng trabaho o yung talagang umaasa ng mga kababayan natin? Kaya lang talagang inaabuso kasi ng iba, hindi naman nila pera yan pera ng sambayanan. At therefore, karapatan, hindi po yan pribilehiyo lang. Sir, maganda po yung number one ninyo. Absolutely no political candidates during the distribution of ayuda. Pero I'm wondering, sir, are you limiting this only to the physical presence of the candidates na hindi sila bawal? O pati yung mga trapal nila na minsan larger than life. Like what I showed you, most of these, although may mga kandidato rito, pero most of these are mga trapal na mas malaki pa sa tao, yung mga pagbumuka. Siyempre, there are many ways of skinning a cat. Pagka po personal presence lang, Sir Ed, ang ating pinagbawal po doon, di para lang din po tayo naglolokohan. Pag sinabi po nating yung presence nila during the
the distribution, dapat kahit paano walang any indication of politics na gagamitin ito sa politika. Yan po yung maliwanag na maliwanag. Hindi lang po personal presence. At kahit nga po yung sinasabi ng iba, Chairman, paano kung ang magdi-distribute yung mga staff na lang kasama yung staff ng kandidato o politiko o kaya yung mga kamag-anak? Di parang din natin sinabi na lang na meron, sabi nyo nga, there's so many ways of skinning a cat. Dapat doon, social worker lang ang magdi-distribute. Absolute ang kanilang prerogative at control dyan. Bakit hindi naman kinakailangan ng katulong para po makapag-distribute? Sapagkat may listahan na po yan eh. Yung listahan na yan, nakabase yan sa criteria duly promulgated by our DSWD. Sir, baka mabigat ang cheque. Sa ban yung streamers, Chairman, kasi pinag-uusapan namin yung kahapon eh. Paano kung doon sa venue merong nilagay si mayor o si senator na welcome to the distribution? Ganun lang. Welcome lang. Hindi naman nagkiklaim. Basta nandun yung mukha niya sa kanyang pangalan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung style bulok lang, Chairman. Yung style bulok lang. Ito to, kasama to. Yun po yung sinasabi natin, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald, na wag naman po natin paiikutan pa. Hindi naman po rin kami pinanganak ng nakaraang araw lang. Ibig sabihin po, alam naman po natin when we are saying, ito ang prohibition. Sana naman po, sundin, alam niyo po, 45 days lang po ito. Napaka-iksing panahon. Ibigay na po natin sa mga kababayan natin na makatanggap naman sila na hindi sila napopolitika o hindi dahil panliligaw yan, dahil para makatanggap. Hindi po ba, yun po ang aming pakiusap. Kasi madadamay po yung ibang opisyal ng pamahalaan, katulad po ng mga nagdi-distribute lang ng ating mga social workers. Pati sila makakasuhan dahil lang dyan. Alam niyo po, ang ating mga kababayan ngayon, magbibideo yan, mapipicturan. Siyempre po pagka ganoon, saan kami ngayon lalapit? Si DSWD po ang aming care of sa kanyan. Sasabihin namin, akala ba namin ganito ang ating pong usapan tungkol sa bagay. We can easily remove the exemption. At the same time, initial na request pa lang po yung sa amin. Hindi pa naman po yun yung kabuuan. Tatandaan nyo po, kung hindi tayo nagkakamali, sobrang mas malaki po yung na-approve sa GAA. Mga 844 million pa lang naman po yung pinapa-approve sa amin para sa period na yan. Sa naniniwala tayo, may mga kasunod pa. Kung kayo po kaya nasa kalagayan namin, mag-grant ka ba ng susunod na exemption kung binabiolate na kaagad doon sa una pa lang? Chairman, Chairman, bawal malinaw yon. Bawal yung mga streamer na nag-claim na kahit anong any connection with the AKAP. Kasi paano halimbawa si Mayor hindi makapunta dun sa venue. Napakalaki ng syudad niya o ng bayan niya. Somewhere in the bayan, in the city, maglalagay siya ng malaki-malaki streamer. Welcome to ganito-ganito at eto nga yung AKAP. Malayo sa venue. Pero syudad niya yon. Basta Mayor, 2x3 din ang size ng materials. Tatandaan mo, Mayor, sa 45 days ng campaign, start na ng campaign period yun. And therefore, papasok na yung prohibition sa sizes ng campaign materials at yung materials na nakalagay din sa mismong public places. So doon pa lang, maghihigpit na rin kami, maliban na sa kung ano yung ilalagay doon sa labat. Siyempre, Ma'am Ami, hindi namin kayang pigilan kung ano yung mga ilalagay doon sa kalsada na pwedeng dadaanan. Pero siyempre, may size limitation din. Kasi yun po ang nakalagay sa patakaran naman natin sa Fair Elections Act. Sabi private property? May Supreme Court ruling pwede sa private property. Yan lang po talaga ang sana po maunawaan din ng mga kababayan natin, Ma'am Ami, na sabi po ng Supreme Court sa Diocese of Bacolod versus the COMELEC na talagang we cannot touch private properties. We have to observe the private ownership's rights dahil nga po sa sabi ng Supreme Court, it ay constitutionally protected dyan. Talaga pong sana maunawaan lang kung halimbawa maglipa na yung mga pagkalalaking mga tarpaulin, mga pagkalalaking malalaking pagmumukha nila sa mga private properties, ay wala po kami magagawa doon dahil po yan po ay covered ng constitutional rights of the freedom of expression and freedom of speech. Ito yung Team Patay case sa Supreme Court. Team Yes, Buhay, Team tama Patay. tama po kayo, Sir Ed. Opo. Chairman, sabi ni DBM Secretary Pangandaman last December 30 ay itong conditional implementation ng halimbawa ng AKAP ay magre-require na mag-meeting muna ang NEDA, DOLE, DSWD. Nangyari na ba yung meeting na yun o sapat na itong guidelines ng isang ahensya lang ng DSWD? Ay, hindi po tayo papayag na guidelines lang namin. Masyadong general yung guidelines po natin. Dapat po, at na-inform naman po tayo, nabasa rin natin sa Philippine Star, na mismong
nag-meeting na po si Secretary Laguesma, si Secretary Rex Gatchalian, at kasama rin po yata yung NEDA nga, para nga po makapag-plan siya ng maayos na guidelines. Kumbaga sa amin po, nagbigay lang po kami ng general parameters. And therefore, sana po yung mga specifics niyan ay mailagay doon sa guidelines na nilagay po natin sa number 2 condition, dapat isubmit sa amin para makontento naman kami na maipapatupad yung ating pong kondisyon na number 1. Anong status no na Chair? Yung na-plancha na ba? Anong status ng meeting na yun? Sa kasalukuyan po, Sir Ronald, wala pa po tayong natatanggap na kopya ng mismong guidelines na yan. Pero yun po, may commitment naman na matatapos na po nila yung guidelines. Siguro po, hinintay lang din mailabas namin yung initial na approval ng exemption upang makita kung anong nakalagay namin doon sa aming pong conditions. Pag nailabas na sa Philippine Star, official na. Oo nga eh. Oo, di ba? Yun ang mahalaga eh. Sa Philippine Star. Chairman, yung Supreme Court ruling sa private property, paano kung gustong magbenta ng may-ari ng private property ng advertising space? Pero sasabihin niya, kandidato ko yan eh. Paano yun? Hindi na. Medyo magulo yun, ano? Anong gagawin ng COMELEC pag ganon? Papasok ang Wala po solution. halos din. Pagka po binasa rin natin yung decision, parang wala rin po tayo magagawa doon. Kasi nga po, when you say you have the private, you have the ownership rights, yun po kasama yan sa civil law. The right to dispose, the right to consume, the right to use, and even the right to lease the property. And therefore, part po yun ng mismong private ownership. Pagka po pinakialman natin, talaga magka-clash na po yan, Ma'am Ami, doon sa constitutional guarantee na yan. Nagkaroon na po ng dalawang succeeding na cases. Hindi po yung tungkol sa simbahan, yung pong St. Anthony versus COMELEC at yung isa pang kaso na nangyari sa may bandang Negros area din. Alam niyo po, sinabi rin po ng Supreme Court, ni-reiterate yung kanyang doktrina doon sa Diocese of Bacolod. So talaga pong masidhi at saka very strong ang Supreme Court when it comes to the protection of private ownership. Pero di ba, Chair, pag may bayad na, papasok na rin yan sa election expenses, di ba? Kahit private property yan. Tatanggap ka na ng bayad eh. So, dapat i-regulate na yan ng COMELEC. Nasa sosya na yan. Oo. Dapat po isasabit sa amin. Kaya nga lang po, tama ka po si Ma'am Ami, yun kung aamin po yung private owner na siya ay nagpabayad. Kasi siyempre, pag nagpabayad ka, babayad ka ng tax. At kinakailangan ma-report mo rin. So yan talaga, dyan po papasok din yung ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi otherwise po, sasabihin, ano ko yan, idol ko yan eh. O kaya ako supporter talaga niyan. O pwede rin namin i-consider, donation mo yan. And therefore, may equivalent amount po yan. Pero again, napakahirap po na i-determine kung ano ang very nature kung bakit naandyan yung campaign material na yan sa private property. Sir, balikan ko lang po yung sanctions. Sabi niyo nga kanina, kung sakali may violations, baka matanggal yung exemption doon sa ayuda, doon sa distribution, allowing ayuda to be distributed during the election period. Pero doon po sa mga, for example, candidates who have their faces plastered all over the place, you talked about election offense and possible administrative cases. But could you drill it down further? Ano yung possible sanctions against candidates, if at all, who have their faces plastered during the ayuda giving or who attend ayuda giving despite the COMELEC warning? Ay, hindi po ba nandun yung abuse of state resources po yan eh. Hindi naman po kanila yan, hindi naman po private fund dyan. And therefore, palalabasin na parang sila ang dahilan kung bakit nagdi-distribute yan. Yan po ay disqualification case under Section 261E ng Omnibus Election Code. And ginawa po namin yan, may mga dinisqualify po. In fact nga po, ang ginawa pa, local government. Kasi ang sabi ng local government, ang prohibition naman ng COMELEC pang national lang. Hindi po. Pati local government AX, local government social services, kasama rin po. Namimigay sila halimbawa po ng pambigay sa mga pedicab drivers. Yung isa naman namigay sa mga nakatatanda at may kapansanan. Kasama rin po yan na dapat ihingi sa amin ng exemption para po maging maliwanag lang. Baka po kasi ang akala nila, pinag-uusapan lang natin AX, MAIF, TUPAD at saka po AKAP. Pati po sa local government. Damay at kasama po yun. On a different note, Chairman, may ballot template na ba ang COMELEC? Ay, available na po. Makikita nyo na po lahat sa COMELEC website. Ang lahat ng ballot faces ng buong Pilipinas, Sir Ronald. Okay, salamat. Okay. Nakakuha kami ng picture ng mga violator, yung mga streamer na yan. Pwede ba namin padala sa COMELEC? Paano namin pwedeng ipadala sa COMELEC kung may nakikita kaming violation? Opo, Ma'am Ami, meron po kaming Task Force KKK para doon sa misinformation
disinformation at fake news. Meron din naman po kaming Committee on Kontrabigay. Kung natatandaan nyo, ng Barangay NSK, naku, naging napaka-effective po noon sapagkat 7,500, basta may nakita, may pinadala sa aming picture doon sa aming website at saka sa telephone numbers na pinrovide namin, ay nag-iimbestiga kagad kami, kinakasuhan namin, 253 nga po ang hindi namin pinroklama ng barangay chairman na nanalo. So ibig sabihin, alam na nila na seryoso po ang COMELEC this time. So sana po alam namin na ang mga kababayan natin ay sumusuporta sa kampanyang yan. Dahil ito po ay paghahanda lahat para sa 2028 elections. Maliwanag po sinabi ko talaga kay Secretary Gatchalian. At talaga namang nakikinig naman siyang mabuti. Sabi ko, itong gagawin natin, we have to institutionalize policies for purposes of the 2028 elections. Para naman, hindi tayo sinisisi doon na ginagamit pang presidential, pang vice presidential, dahil napaka-crucial ang 2028 election. Kaya po yung mga kababayan natin, ang panawagan po natin, mag-report po tayo, huwag po tayo matatakot. At the same time, tatanggalan kayo ng benefits o ng ayuda, ay i-report po natin sa DSO, i-report niyo po sa amin pag tinatanggalan kayo dahil lang sa nag-report kayo o dahil lang sa kayo ay pinulitika. Yan po yung sinasabi natin. Ang distribution, ang pamimili ng mga beneficiary ay nakadepende sa duly published and accepted criteria. Hindi dahil sa sinabi at pinili lang ng kandidato o politiko. Okay. Chair, ulitin ko lang para malinaw po sa lahat. So, bawal magpakita sa pagbibigay ng ayuda ang mga kandidato, bawal ipaskil ang mga pagmumukha nila doon sa mga venue kung saan ang distribution ng itong mga ayuda. Yes, sir. Pag nakita nyo, i-report nyo sa COMELEC. But Sana po makita po natin yan sa guidelines na ipopromulgate ng NEDA, DOLE at ng DSWD. Kahit maskara ng kandidato, bawal. Nakamaskara na bibigay ng... Di ba? Wala ka maskara. Ikaw talaga. Yung mga supporter, nakamaskara. Pilyo ka Sir talaga. Ronald, ang problema, baka yung kalaban pala, yung nakamaskara, Ayun lang. pinapalabas lang doon sa kalaban yung mismo maskara. Pwede. Kailangan Pero tuloy Chair, no? just to qualify, that ban begins sa election period. Sa campaign period. That ban, because that's when they become candidates. So that's when the ban takes effect. Magsisimula po ang pagiging kandidato nila sa start ng campaign period. Yan po ay sa February 11 para po March sa national, party list at senador. At March 28 naman po sa local. Subalit, sa January 12 po, simula na ang ating election period. Opo. Meron na po Election tayong period. gun ban. Opo, may gun ban na po tayo. Meron na po tayong mga checkpoints and at the same time, may prohibition na po sa pagta-transfer, pa-appoint, pagsususpend at pagpopromote sa pamahalaan ng walang permiso from the Commission on Elections. Okay. Okay. Maraming salamat. COMELEC Chairman. Salamat, Chairman. Gigil na gigil si COMELEC Salamat Chairman. Thank you, Thank you, sir. Chairman. Thank you. Thank you po.